Now, the new chair ng committee can have the say kung itutuloy nila ang PIDEA list Mismo, investigation o hindi. kung papalitan si Senator Bato, so call na ngayon na magiging bagong committee chairman, kung itutuloy pa Sino ba. kaya ang ipapalit, Marlon? Hindi pa natin alam. Pero kalimitan pa, para makakuha ka ng signature kasi, sa pag-upo ng SP, kailangan mo ng 1+1 vote. 24 senators meron tayo. So, So, dapat 13. 13. Pero Nakailan base na sa ba? source ko po, naka 15 na po. Wow! And Kung do you 15 have yan, names? meron. Papangalanan ko. Ano lang to hindi ko sinasabing ito yung confirmation. So, ito lang yung nakukuha nating source sa Senate na ang unang-una syempre pumirma, Senator Cheese, Dahil siya ang papalit. Senator Jinggoy Estrada. Ito pa catch, si Senator Jinggoy din ang umuugong Dati, na magiging Senate Pro Tem. Kapalit ngayon ni Senator Laurel Legarda. Ano pa? Talaga ba? Currently ba si... Alam ko si Senator, baka i-correct po ako baka po alam ko si Senator Laurel ng Senate Pro Tem. Tapos papalitan din ang majority leader Oh, na si Villanueva. Senator Joel Villanueva. Papalitan naman po siya ni Senator Tol Tolentino. Di umano. Di umano. Di umano pa lang, diba? So ang pumirma na ron, may 15 akong hawak na listahan dito. Si Senator Cheese, Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, Senator Alan Cayetano, Senator Grace Poe, Senator Lito Lapid, Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, Senator Bongo, sino ba si Senator Amy, si Senator Robin, Senator Tol, Senator Rapi, sino si alias to yung binigay sa akin. Si alias Dahon. Mamaya, i-confirm ko po. So, maling-mali ako Kailang ito talaga yung umuugong bago tayo malis kanina ng Senado. Yun ang May konting lungkot. Sandali yan. Isa na namang maisog nating kababayan ang na-cite in contempt, Marlon. Kakapost lang din po namin kanina dahil kami ay bumuntot nung in-escort po si former PIDEA Agent Morales pagkalabas ng committee room kanina. Kapansin-pan. Sorry oily. Kasi kanina, namamadali ko kami kaya biglang, nantay lang namin matapos si Ma'am Marlica. Kasi mukhang tama po yung brinake namin kaninang News. sa inyo na magkakaroon Magkakaroon ng ng kudeta. rigodon sa Senado at papalitan si Senator Migs Subiri ni Senator Cheese Escudero. Katunayan wala pang 1 hour isang online news brinake na rin nila. At least nauna si third floor. Yun. Tapos kasi ang mangyayari po pagka napalitan si Migs ni Cheese, magkakaroon mo ng bakante sa lahat ng Senate Committee Chairmanship. At sigurado ako, isa sa maapektuhan yung committee ni Senator Bato de la Rosa. Ito yung Committee on Dangerous Drugs and Public Order na siya ngayon dumidinig sa issue patungkol sa PIDEA leaks. So may relasyon ang balasahan, Marlon, sa dinidinig na kaso ngayon ng PIDEA leaks. Isa sa tatamaan. Kasi kanina yung napag-usapan natin, ang isa talaga sa agenda ay palalakasin yung investigasyon patungkol sa extrajudicial killings. So hindi lamang po sa House of Representatives magkakaroon ng investigasyon patungkol sa EJK, kundi magkakaroon na rin sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito yung Senado. So kagaya ng una na nating nasabi kaninang umaga, nung nag-breaking news tayo, Marlon, ganon sila kaalog sa issue ng PIDEA leaks para gawin nila ang ganitong desisyon ng balasahan, change in leadership sa Senate, dahil ba hindi na nila makontrol at dahil ba ang susunod na step is to invite the First Lady to be part of the hearing? Yun Yun ba yung gusto nilang iligtas? Yun, isa siguro, kung tayo ang tatanungin, posible. Posible yun, tuhog lahat. Hindi lang ito yung shooting 2 birds in 1 stone, hindi. Maraming tuhog dito kasi unang-una, mukhang ang ilalagay nila si Senator Cheese na malapit kay dating Executive Secretary Paquito Ochoa na malapit naman kay Lisa Araneta Marcos. Bakit? Naging tao ba ni former ES Ochoa si Sen Cheese? Magkaibigan sila. Sila yung summer group nung panahon nung administrasyon ng Pangulong Noynoy Aquino. Ang summer group, ito yung sumusuporta noon kasi ang tandem nung 2010 presidential election ang katandem ni Noynoy Aquino noon na tumatakbo pagka-presidente, si Mar Rojas. Okay. Ang ginawa na itong grupo ni Cheese saka ni Ochoa, nagtayo ng Noybi. Ito yung Noynoy Aquino sa Binay, Jomar Binay. Na ito rin naging dahilan kaya nanalo sa vice presidential race si Vice President Noynoy
Jojo Jojo Binay. Binay. So sila yung sama group. Ang Balay group naman noon, sila Mar Rojas. Tapos sa COMS doon, dalawa rin naging COMS doon sa Malacanang eh. Yung PCOO, Presidential Communications Operations Office, dati kay Secretary Herminio Sani Coloma. Tapos may hiwalay naman na PCDSPO, Presidential Communication Kaya dalawa ang faction nun, no? Dalawa faction. Ito naman yung pinamumunuan ni spokesman Edwin Lacerda sa ni Secretary Ricky Carandang na dating anchor sa ABS-CBN. Okay, so ngayon mangyayari ang balasahan. Medyo critical to kasi ang session sa Senate ay hanggang Wednesday na lang at magkakaroon ng CNJ break. Kung ako tatanungin nyo, nag-cover ako sa Senate nung paano pinalitan si Senator Coco Pimentel nung 17th Congress. 2 years din after to, nung SPC Senator Coco, ang presidente noon si Pangulong Rodrigo Duterte, tinapat din nila, nag-move noon si Senator Manny Pacquiao. Nag-move siya sa floor, sa session, sa plenaryo, na i-declared vacant ang pwesto ng Senate President, Senate Pro Tempore, and Majority Floor Leader. Saka syempre yung Minority Leader. So, nung minove yun, naalis bilang SPC Senator Coco Pimentel at ang umupo, Senator Tito Soto, na naging Senate President hanggang matapos yung termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang catch dito, hanggang Wednesday lang ang session. So, pagka sa CNJ, ang transition, magiging maayos ang transition ng liderato ng Senado kapag mamaya 3 o'clock ang start ng session. Posibleng mamaya may mag-move kung sino man yun. Kung may mag-move na declared na vacant ang SP, Senate Pro Tem, saka majority. Tapos, syempre, tatamaan yung committee chairmanship. So it's only the chairmanship na maapektuhan but not the committee itself na i-dissolve. The committee stays. Yung committee stays na yun. It stays. Nakasama na yun sa nasa batas na yun. And then now the new chair ng committee can have the say kung itutuloy nila ang PDEA list Mismo, investigation o hindi. Kung papalitan si Senator Bato, so call na ngayon na magiging bagong committee chairman, kung itutuloy pa Sino ba. kaya ang ipapalit, Marlon? Hindi pa natin alam. Pero kalimitan pa, para makakuha ka ng signature kasi, sa pag-upo ng SP, kailangan mo ng 1+1 vote. 24 senators meron tayo. So, So dapat 13. 13. Pero Nakailan na ba? base sa source ko po, naka-15 na po. Wow! And Kung do you 15 have yan, names? meron. Papangalanan ko. Ano lang to hindi ko sinasabing ito yung confirmation. So, ito lang yung nakukuha nating source sa Senate na ang unang-una syempre pumirma, Senator Cheese, Dahil siya ang papalit. Senator Jinggoy Estrada. Ito pa catch, si Senator Jinggoy din ang umuugong Dati, na magiging Senate Pro Tem. Oh. Kapalit ngayon ni Senator Lauren Legarda. Ano pa? Talaga ba? Currently ba si... Alam ko si Senator, baka i-correct po ako baka po alam ko si Senator Lauren ng Senate Pro Tem. Tapos papalitan din ang Majority Leader Oh, na si Villanueva. Senator Joel Villanueva. Papalitan naman po siya ni Senator Tol Tolentino. Di umano. Di umano. O, di umano ka lang, diba? ha? So, ang pumirma na ron, may 15 akong hawak na listahan dito. Si Senator Chi, Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, Senator Alan Cayetano, Senator Grace Poe, Senator Lito Lapid, Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, Senator Bongo, sino ba si Senator Amy, si Senator Robin, Senator Tol, Senator Rapi, alias to yung binigay sa akin. Si alias Dahon. Mamaya, i-confirm ko po. So, maling-mali ako Kailang ito talaga yung umuugong bago tayo malis kanina ng Senado. Yun ang pagpasok pa lang, late tayo kanina. Nasalubong ko si E.S. Ochoa sa hallway. Kasi nag-oath lang siya, Nag-oath lang. nag-send ng statement, Hindi na pero umalis Hindi na siya kinross Hindi na examine. kinross-examine. And before we left Senate, nakuha pa nating sundan ang pag-escort kay PIDEA Agent Morales papunta sa kanyang holding room sa security quarters ng Senate, no? True. Marlon, nagtataka ako. Alam mo, dati nakikita ko yan, nagkakanda ugaga ang mga media na Oo. nakabuntot, Oo, lahat ng camera, lahat ng setup, lahat ng Totoo ganito. yun, lahat ng Ano kanina, bakit space. tayong dalawa? Wala no? Galing pa tayo Senate Lounge kasi nag-late Oo. lunch ako. Diba sabi ko, set up natin, katay natin i-live. Nakapag-live na tayo kanina, may problema sa And audio. we are supposed to be interviewing Agent Morales after the hearing. After ng hearing yan, dapat uupo siya sa atin for interview na hindi na nga natin magagawa. Dapat naka-schedule. Although hindi ako nangihinayang doon, mas nagwo-worry ako sa kalagayan niya ngayon na nandyan siya sa holding room. At ang nakakaano naman doon ng puso is nung nasa hallway na siya, papunta sa isa pang hallway, papunta sa security, nakuha pang ngumiti sa atin nung mama at Nag-hi pa, kumaway, kumaway. nag-hi pa, na tayo At alam noon. niya nakasunod tayo. Yes, and Alam he niya knows na nakasunod nakasunod tayo.
At tayo lang. At Walang nakuha ibang pa media. nating magsabi na parang, Mr. Morales, mag-iingat po sila, and then bumuntot na kami dahil siya ay nasa unahan. If you have time po, please bisitahin ninyo yung, bago itong live na to, nag-post po kami. Matagal din na diskusyonan between myself and Marlon kung Natatakot kailangan si bang Pam. ipopost, kailangan may nababiolate ba. So we decided na i-blur yung mga mukha ng security Osa. involved. Ang ibig sabihin ng sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Osa. So, and yung binlip, if makikita nyo, maririnig nyo, meron kaming part doon na binlip kasi tinanong kami kung saan kaming outlet, blah blah blah. Uy, meron ka pang sticker. Oo nga. No? The outlet Ito and po, also, patunay na nagrehistro po ako sa... Oo nga, ayun. meron pa. So, yun lang. Souvenir na lang yun. So, binlip namin yung part na yon to make it, private. And in fairness to the security, they were also nice in telling us na bawal kayo dito. Bawal. Nagulat So, sila eh. Kala nila bakit may media. Akala part kami ng entourage. Mabilis na, po ang third floor studio, parang palos. Kaya nga sabi ko, Marlon, ayoko ng role ng media. Ayaw na roon yung media. Unang-una nakakatakot. Hindi sana, Marlon, nakakatakot kung patas ang pamamalakad ng administrasyon ngayon sa pagtrato ng respeto, pagbibigay respeto sa freedom of expression ng media, Oo. ng media men or media practitioners. Kaya lang hindi. Makikita mo yan, Marlon, yung trust issues, makikita mo kanina sa aura sa loob ng committee room. Grabe, no? Grabe, kasi tingnan- masyadong kinawawa si Agent Agent Morales. Morales na hindi naman siya hindi siya suspect. At nadamay lang siya rito. Alam mo yun, actually, sorry sa term ko, nadamay. Alam mo yun, bigla lang siya sumabit dito dahil napasama. Na-expose. Bigla lang siya na-expose, napasama kasi dahil dun sa pagkakalabas ng PDEA document na siya ang pumirma, na kinumpirma niya na siya nga ang gumawa noon, di ba? Ang kaso, sa halip na pag-usapan ng PDEA leaks, ang pinag-usapan, yung PDS niya, yung personal data sheet niya na Hindi napaka-irrelevant, ko, oo. napaka-immaterial, Napaka-immaterial. alam mo yun, At saka, Marlon, alam mo, dinadivert yung issue. yung area ko kanina, kung nasaan ako, nandun ako, katabi ko yung mga hilera ng cameraman eh. And then sa likod ko are the PDEA team na alam mo yun, you hear the mockery, you hear the insult in them, and it's so sad to hear, Nakaka-degrade. it is so sad to hear Senator Jinggoy Estrada and Senator Chis Escudero na sobrang taas ng mga ihi. Anong Tagalog ba ng condescending? Yung masyadong sorry baka Parang sobrang na nila. ito na lang, sige na, mayabang. Yung iyabang, yung Mayabang. overconfident na, di ba? Na Pam. they make Mas- sure to mock the Masisisi person. ba natin sila? Kung magiging Senate President na nga si Cheese, What the tapos fuck? babalik Senate Pro I Tem si will not. Jinggoy. I will not allow a Senate President elected by the people to act condescendingly like that and then belittle the people below him na ganun. Eh di ano pang hustisya yung bibigay mo sa taong yan kung nandiyan ka sa taas at So, alam napaka-ere na mo? natin na pagka ang Senate President na si Quezon, alam na natin kung saan papunta ang Senado. Tapos ang Senate Pro Temp niya, si Senator Jinggoy, so alam na natin saan papunta itong mataas sa kapulungan ng Kongreso. So wala nang mga issues na interest ng mamamayan ang pwedeng madinig sa pulong na ito. Actually, kung ganun yun ang na mangyayari, nakakatakot dun Marlon. Kaya nga ang title natin, masisibak si Bato, yung committee ni Bato, masisibak ba siya bilang chairman ng Senate Committee on Dangerous Drugs and Public Order, at pag nasibak siya, paano na yung inquiry sa PDEA leaks? Wala And na. Dismiss. paano na si Agent Morales? Sino mag-move para pakawalan sila? Pati si kapitbahay pala ni Agent Morales, si Picoy, katabing kwarto. Yeah. Ang unang pinto po, pagpasok sa OSAA, yun yung Office of the Senate Sergeant at Arms. Nandun po Baka maano tayo. tapos yung pangalawa, nandun naman Magkatabi lang sila. magkatabi lang. I believe somehow hindi naman magsusuntukan yung mga yan eh. Hindi naman I siguro. know kasi Saka sa laki niya, no? Sa laki ni... marami nagtatanong, Marlon, bakit? In-anticipate na ba ni Picoy na siya ay May dalang bag, masasite no? in contempt dahil may dala siyang Parang bag? alam na niya yung magiging script, no? Yes. Na isa-cite in contempt siya. Yes. Alam mo nakakainis? Nakita ko kanina si Picoy. Kasi hindi pa po nag-move si Senator Jinggoy para i-cite in contempt si Agent Morales. Nagpasabi na siya. Pag patuloy ka nagsisinungaling, sabi ni Senator Jinggoy kay JM, isa-cite na kita in contempt. Hindi. Alam mo nasa kabilang table, alam mo nung ginawa ni Picoy, nagtatthumbs up, gumagal. Hindi ko lang nakuna ng camera kasi ikaw may hawak ng camera. Tapos, Oo nga naman eh, hindi, sayang. ang bilis ang pangyari, gumanon, tumamsa, parang tatawa-tawa pa. Tapos yung mga katabi niyang abogado na He was actually already laying down the predicate na isa-cite niya in contempt kasi mayat-maya niyang ibinabalik dun sa tanong niya na hindi sinasagot ng
according sa gusto niyang marinig eh. Kaya pilit niyang ibinabalik doon dahil alam na niya at gusto na niyang gawin talaga na i-contempt din. However, ang pinaka-weak naman na nakita ko sa larong ito ngayong araw is si Senator Bato. Ang pilit niyang sinasabi doon dahil gusto rin naman niyang maging objective siya at maging patas siya. Hindi naman ibig sabihin na contempt ka as Picoy, kailangan i-contempt mo din ako as Morales. That's not being fair. What is being fair here is stop asking about the immaterial issue, the issue of PDS. Ang issue dito yung leakage na nangyari. Yung na-establish naman na nung mama yung yung credibility niya as the resource person by coming out and saying na inaako niya, opo, pirma ko po yan, willing po akong ibigay ang sarili ko para makipag-participate sa hearing na ito. Ang tanong nga ngayon, Tom, sakaling magkatotoo nga yung palitan sa pamunuan ng Senado, alam na ba ngayon pa lang ni Senator Bato na mawawala na sa kanya yung committee? Teka, yun din ang tanong ko. Alam na, most probably alam na ni Senator Mig Zubiri na papalitan siya later. Malamang, alam mo kanina, pagpasok, di ba nag-ibali tayo? Ano, may paalaman na ba Pagpasok yan? kanina Uy, sa Marlon, committee, papalitan kita ngayon May ganun ba yan? ubo-ubo eh. Oo. At saka, bago pumirma po kasi, may tradition, sa pagkakaalam namin mga mamagad na nagko-cover sa Senado, may tradition, bago ka pumirma, sumuporta sa isang Senate President na gusto nyo maging Senate President, may ipapangako sa'yo kung anong committee chairmanship na gusto mo. May gano'n na, ito kapalit. Kung kunyari, gusto ko Senate Committee on... Ano kayo ipapalit? Diba? Yun lang. Ano kapalit? Pwede, syempre, marami namang committee yan at 24 lang naman sila ron. So, magbibigayan ng pwesto. Okay lang, ang tanong nga, pag nawala na si Senator Bato bilang chairman ng Senate Committee on Dangerous Drugs and Public Order, sino na nga hawak? Tapos, ano na mangyayari ngayon sa kalagayan, katayuan ni Picoy at saka ni Agent Morales at ipagpapatuloy pa ba yung PDEA leaks inquiry? So, malamang hindi na kasi motopropyo tong Senate, Initiative na to, itong hearing. tong Senate inquiry in aid of legislation na ginawa ni Senator Bato. Ano, gusto mo bang mag-fearless forecast kung sinong papalit na bagong chairman ng committee ng public order? Ako gusto kong mag-guess. Sino? Si Senator Jinggoy. Posible. Posible. Senator Jinggoy. Posible. Yeah, I think so. Hindi lalo lang kawawa si Agent Morales. Para maharang na what worse can they do still? It's a question Ano pang mas malalang pwede nilang gawin doon sa mama kapag na dismiss na tong itong case na to? Ulanan ulit ng mga bagong kaso? Posible. Ang tanong pa, pag hindi na committee chairman si Senator Bato, may magbabantay pa bang OSAA kay Agent Morales? Wala Para na. sa security Lon, just to be clear I think I was told na yung pag-escort sa kanya is only within the time frame of the hearing. At itong Wala hanggang hindi pagdating sa siya bahay? yung hatid sundo siya, pero kung may hearing lang, but in between, halimbawa, Tuesday bukas, meron siyang Wala galas. talaga? Wala, hindi siya ine-escort. Ang lungkot, I'm no? not even sure if he's already been approved sa witness protection program. I don't think so. Oo. We are texting Attorney Steve Badong if we can meet him at ma-interview sana natin. Sana. We will see. Andun siya kanina. Alam mo, talagang nakasunod kay nakasunod Hindi, kay... nakita din sa video na sa Saan kanya sa tayo video? nagpaalam na. nagpaalam tayo. Attorney Badong, pwede bang Kasi interview? talagang inakasahan natin, naka-schedule tayo kay Agent na Morales after. na interviewin siya. Kahit Pero- nga sa isang committee room lang sa Senado, na-cite in contempt yung mama. So, wala, hindi natuloy yung interview. And sana bigyan pa rin ng But guys, pagkakataon. don't worry because Agent Morales did not show any sign ng panghina. Hindi ko nakakitaan ng lungkot o yung mahaba ang Oo. mukha niya sa lungkot Ano or pa rin takot. siya? There's not that. Taas, no? If makikita niyo, yes. Chin up pa rin yung mama. If makikita nyo rin sa paglalakad niya, although nakatalikod siya, talagang postura lang. May kumaway sa atin. No? Yeah. Kilala Yeah. tayo. Hindi pa ko namin nami-meet ng Oo. personal si Agent Morales. Pero kumaway eh. Kasi tinawag din natin na Sir, Mr. Morales, ingat po kayo. Oo. Then tumakbo na lang din kami sumunod. Ang bigat sa dibdib mo. Bigat, di ba? Naawa ako na, hindi ko alam kung gusto ko namang ituloy yung awa ko o mapaproud ako sa kanya kasi matapang siya. But my only worry is, I think may mga nagko-comment, ano ba, Sana? aatakihin na ba siya dyan sa loob? Yung mga ganun. Because, di ba? Ako May naman ganun pa, in fairness naman sa OSAA, mababait at may dignidad din naman ng OSAA. Marami nang nakulong doon. Hindi naman siguro sila papayag na may mangyari sa Sana. They are Sana. not, sa Hindi sila people, magpapagamit. they are not the issue. Oo. Kasi very friendly naman kasi talaga sila. Oo. May moment nga malambing yung mga yan pag nakilala, pag na-recognize Nung ka, nandun di ba? ako, nung nagko-cover ako sa'yo, halos barkada ko, sabi ko nga, di ba? Yung iba sa kanila, doon pa ako, retire na eh. Kaya wag ka lang doon pa ako, basta masarap kaibigan ng usapan. Ayun, yung din, they are not the problem. Pinupulikat ako. May Oo. water siguro, di ba pulikat dehydration? Ganun Tama ba? Di ba sa overpati? Uy,
actor. Thank you. Oh, Si Chino salamat. meron ba? Ang dami Basta si Chino. medyo na-excite kami. Andiyan si Ang dami. Chino. Chino, kala ko hindi ka na nanonood sa amin. 3,310 viewers. Thank you po. Wow, Sana thank you lang so itong much. forecast namin tungkol sa palitan ng Senate leadership. Sana mapabuti ang lahat, mapaganda. Hindi lalo pang mapasama. Na yun nga, pag We tried, nagbago pag nagbago yung administrasyon sa Senado, sigurado ko talaga mawawala ang committee chairmanship kay Bato. Ang tanong pa, pag nawala ba kay Senator Bato, ma-maintain ba yung committee chairmanship kay Risa Ontiveros, yung Health and Demography? Ano, Health and ano yun ba? Anong committee yun? Sorry. Public health, I don't know. Yata, oo. I honestly do not know. I do not care. Is she, re-electionist? Alam ko... Hindi, parang pang 13 siya nung no? Hindi, hindi. Itong election. Ay, 13 pang 12. Siya yata yung pinakahuli, no? Oh, maraming mga netizens nagagalit kay Senator Bato. Hindi naman natin masisisi talaga, no? Sabi ni Mapil Talabok, Ma'am, Pam, Sir Marlon, nangihina kami mga mama yan. True, kami rin po. Pero, kwento mo na, Pam, nakausap mo si ano? Huwag kang umiyak. No, the other night, nakausap ko siya through Attorney Badong. Kasi we were asking for Ini-schedule na yung interview. this schedule. And syempre dahil nga iyakin ng lola ninyo, hindi ko napigilan na ako ay maiyak. Tapos ang sabi niya, wag po kayong umiyak dahil hindi po ako kawawa. And kung kayo po ay iiyak, mas mapanghihinaan ako ng loob. Tapos yun, sinabi ko na lang din sa kanya na nagpasalamat ako na salamat po sa boses na pinahihiram ninyo at tapang na pinahihiram ninyo sa mamamayang Pilipino, kesyo-kesyo, ganyan-ganyan. So nagkaroon kami ng ganung moment and then we agreed nga sana na today makausap siya. But then yun nga, nandito yung luha ko. Umiyak na si Pam. Ibig sabihin, umiyak ka nang kausap mo siya. Oo. And yeah, Kanina, nakaramdam talaga ako ng awa. Nandun pa lang kami sa committee room, nung ongoing pa lang yung inquiry. Naaawa ako dahil nabubuli ng gusto yung mama. alam mo Marlon, kanina ko nakita ang worst image ng isang Senate committee hearing na ang aroma sa loob ng kwarto pambabastos. Walang respeto sa loob. Parang once against all. One against all. Hindi ako nakaramdam na mayroong respeto dun sa mama sa loob. Nakakalungkot, nakakagalit. Tapos yung syempre Team Pidea yun, di ba? Sila yung nandun sa likod ko. Talagang yung bungis-ngisan, yung alam mo yung Alaska. Tapos effective yung pagiging Alaska dahil may naapektuhan. Dahil siguro naapektuhan ako para dun sa mama. Na-achieve nila yung goal ng pagiging isang hindi dapat nire-respetong mga taong gobyerno. Ay, nako. Pasa muna tayo. Josie Murillo, disappointed senators. Suck. Si Chino Mirabueno, gusto raw niya yung sinabi mo kaninang, what the F? Ay, dude. Sabi ni... That's very Chino. Tinuruan mo lang ako, Sir Chino. It's very Kaloyal, Chuchi Barayman. Wala na po, zero na. Ay, bilis, sorry. Nawala. Ganun ba kabilis, no? Thank you sa mga nagko-comment. Hindi ko nabasa, sorry. Carmelita Kawawa Morales, di siya nagsisinungaling. Josh Keisha, fair and square yung mga komentaryo nyo. Salamat po. Sharon Tan, managot ka ba to sa taong bayan pag may masamang nangyari kay Sir Morales? Sana wala. Sana. Meron ako babasahin. Sabi ni Kaloyal, Chuchi Baraiman. Napaka-negative nyo naman. Huwag nyo ang itulad sa admin ni Dutae na pumapatay. At ibahin nyo ang admin ni PBBM. Lahat ay patas. Kapag nakita mo ang sarili mo, ikaw, Chuchi Baraiman, kapag nakita mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na kailangan mo ng hustisya, kumatok ka sa Malacanang, sana maibigay nila yung sinasabi mong patas sa'yo at hustisya. Ayun, nagagalit. Sabi ni Floki, ganda mo, Pam. Oh, galit ka pa, Pam. Nabibisit ako sa iyo. Ted Art Sir, thank you sa pakulay. So sad for today's hearing. Very disappointing. Sabi ni Ted. May lean ako sa literal na tumaas ang blood pressure ko kanina sa inis. Jenny Jazz, paano ang mga gamot o maintenance ni Morales at pagkain niya? To be honest, I also texted Attorney Badong today, no? Kaming dalawa on the way here. Ang sabi namin is, ano ang kailangan ni Agent Morales dyan sa detention room niya na baka pwede na naming mabili Mabili rito at kasi iaabot sa kanya na siya na ang magbigay. So, Tama. unfortunately, hindi pa niya nababasa. So, most likely, we know that Senate security will provide. Ano, We wala know siyang that. dalang gamit. Wala siyang dalang gamit. Hindi katulad ni Picoy, talaga may dala ng bag. Buti pa siya, pinag-prepare, di ba? Backpackers eh. Sabi ko nga, Marlon, kanina, kung kaya naman niyang mag-fasting overnight, huwag siyang kumain ng kung anong ibibigay. But then, of course,
ginising mo naman yung diwa ko na parang hindi naman nga talaga ganyan ang USAA or ang Senate, no? In fairness I, po, I, I believe naman maayos hindi. naman po ang USAA. Kasi ano yan eh, karga Hindi nila yan sila pa- kung may marami mangyari. naman. May nagpakulay, hindi ko na nabasa, sorry. Bigay pa ho natin ng tiwala. Pero please, wag ho tayo bumitaw sa pagbibigay ng suporta. Kung pwede nga akong bantayan si Agent Morales sa labas ng Senado. Mag-vigil tayo doon, di ba? Kanina, doon sa video, ayaw ni Pam ilabas. Sabi kasi, di ba, sabi ko, at least kahit pa paano may video tayo para katunayan na pumasok sa USAA yan, na buhay yan, di ba? Anyway, tiwala tayo sa USAA na wala. Sana walang mangyari. Sana walang mangyari masama. At hindi sila masalisihan ng sampaman. Kasi pag nangyari to, magiging balita to sa buong mundo. Lalo lang madidiin ang pangalan ng mag-asawang Ferdinand Bongbong Marcos at Lisa Araneta Marcos. Dahil Marlon yung strong presence of mind kanina ni Mr. Morales, no, nung aware na kino-close na yung hearing and he is aware na he will be detained, humabol pa siya ng privilege statement na maisama nga yung mga pangalang nabanggit na ma-invite din to participate sa hearing. Paano mo ang sabi ni Senator Bato, pakinggan daw muna si James Oo. bago daw sila. Ang galing naman ng Diba? taong yun, Marlon. Pero Guping na tanong guping ngayon, ang tanong ngayon pa, Artist. paano pa mapapakinggan ngayon si James sa Silam kung I-close, huwag na, i-dismiss na. kung hindi na chairman ng kanyang committee, si Senator Bato, kung bago na. Is it most likely by Wednesday or this week na Critical. wala na, hindi na siya Critical, chairman? mamaya alas 3, kasi posible, ito, forecast lang to ha, posible mamaya, posible bukas, posible hanggang Miyerkules, may mag-move sa session. Ang session po sa Senado, saka sa Congress po, every 3 o'clock ng hapon. Monday to Wednesday po yan. So, ang huling session ay sa Wednesday, May 22. May 22. So, ang huling session, yun po. Tapos, May 23, naka-break na po, naka-sessions break, CNJ, ang Congress, both chamber, higher and lower chamber. Naka-break na po. So, makikita na natin uli sila sa SONA. At ang magiging senaryo, kung tama ang impormasyon ko, magiging senaryo sa SONA po, Wow, nandun na nagsasalita si si BBM, nasa kanan yung Senate President, malamang si Senator Cheese, at nasa kaliwa naman si House Speaker Martin Romualdez. Wow. So, yun yung... Marlon, ito bang mga kaganapan na ito ngayon, masasabi ba natin siniswerte ang Congress ngayon dahil ang House of Representatives dahil nawala sa kanila ang limelight, 'di ba? Bago yung magkaroon ng Senate, ang maingay diyan yung MOOE, yung nalipat ngayon sa Senate, sila ngayon mabango sila ngayon, 'di ba? Parang Correct. siniswerte sila ngayon. Correct. At, expect natin na, kung mali ako, di balikan nyo ako, basta sigurado po ako sa impormasyon ko, napapalakasin, didiinan nila ng gusto yung EJK case, at magkakaroon na ng pagdinig muna sa Congress sa Wednesday. Ang pinatawag na puro yung dating PNP chief, si Oscar Albayalde, nakaklase ni Senator Bato, tapos magkakaroon na rin ng pagdinig na ganitong klase sa mataas na kapulungan ng Kongreso after ng SONA. So, Ang pagkakaalam ko naman din, Marlon, ang nabalitaan ko dyan is, ipapatawag, nandiyan pa ba si Michael Young? Si yung Farmally, Parmalino, si Farmally, yun, buhayan eh. lahat ng ano, Lahat ng anything And to even- counter, lahat ng konektado kay Tatay Digong, mukhang papaypayan. papaypayan To nila. counter yung pagpapahiyang ginawa kay President BBM dito sa hearing na nangyari Pidea sa Pidea Leaks. Ibabalik ngayon kay Digong and i-connect kay VP Sara. Correct. Di Ang umano, direksyon di talaga umano, kay di VP umano. Sara. Di umano. At huwag mong kalimutan ha, paulit-ulit kong sinasabi sa T-op ni Puri, yung diversionary tactics yung ginagawang pagdinig ngayon ni Senator Risa Ontiveros. Kaugnay naman dun sa Pogo, na kinasasamputan ni Bamban Mayora, Mayor si Mayora. Alice Guo, di ba? Bata lang pala nun, Marlon. Tingnan mo nangyayari yung pinapaypayan na Pam, di ba? So, sabi ko nga nagdidilang anggel ako. At sabi ako, Diyos ko Pam, tagal na natin sa So may may sonang magaganap. sigurado. Okay. Sana. Mamamayag pag kaya. Parang may gusto kang i-imply ah. Itanong mo ah. Hindi, kasi What are diba, you trying to imply? ito lang, wag na nga. Di ba? Meron, ang tanong, ano magiging laman ng SONA? Yan pa. Diba? Siyempre, di yung mga biglaan na lang nagsuntukan Diana, dyan na. 0825 do. Thank you sa pakulit. Yung may mga nagpapakulit. Hindi namin na ano ha. Ano lang. Ang dami nating ang daming nakikinig. Uy, this is a 4,600. surprise, 4,570 live viewers. Sana mali yung kudeta sa mga hindi pa mo nakakasink in kung ano magiging epekto nitong pagpapalit ng Senate leadership. May epekto po ito, unang-una sa Pidea Leak inquiry na nangyayari ngayon, katulad nangyari kanina. May epekto rin mo ito
para palakasin naman yung EJK case laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at isasangkot doon, malamang sa malamang, si Vice President Inday Sara Duterte na dapat po nating bantayan mga ka-third floor studio. So, yung EJK, katulad din po nung kaso ngayon ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Goo, gagamitin po lang pang-divert sa istorya patungkol sa PIDEA leak. Pero hindi natin sinasabing hindi issue yon. Pero mas malalim din kasi itong issue na to na ang involved Marlon kasi presidente. Sila lang naman gumagawa ng issue. Ayaw nilang aminin na yung giyera kontra droga ni PRRD ay isang legacy, isang matagumpay at naramdaman ng lahat na totoong naging feeling secured. Alam ng mga kababayan natin nung panahon ng Duterte administration na kahit papano may security sa ating paligid, sa ating tahanan dahil nabawasan yung mga tulak ng ipinagbabawal na gamot na bumabalik na naman ngayon. Ang ginagawa nila, binabalik nila yung issue against kay Tatay Digong na lalo lang magpapa-agit sa taong bayan kasi sila lang naman nagsasabi na hindi maganda yung giyera kontra droga pero majority ng mamayang Pilipino na-appreciate yung ginawa ng Tatay Digong. Totoo naman. Kasi Diba? di ba yung security mo, yung ikaw na naglalakad sa daan, ikaw na umuwi ng late, alam mo pa rin ligtas ka, alam mo, di ba? Diyos ko Marlon, para naman ang isang drugista at ang isang kriminal mag-volunteer kay Digong noon na sumuko. Effective talaga yung mama, di ba? Nandun sa laptop ko yung ilang bilang yung sumuko na ganito, di ba? And alam mo yun, so eto tataypayan nila yung mga opisyal na gumanap lang ng tungkulin para ipatupad yung giyera kontra droga. Ito na yun, si General Oscar Albayalde. Alam nyo ba, karamihan sa mga nakapwesto ngayon sa PNP, mga tao rin o naging bahagi rin ng giyera kontra droga na tapos gaganyan ninyo. Tapos madadagdagan na naman ang mga retired general sa mga opisyalis na magagalit ng kay PBBM. Hindi ko alam kung bakit miscalculate nila yun. Hindi dapat kasama sa equation ng pagpaplano yun ng isang gobyerno na madadagdagan na naman ang mga general na magkakaroon ng galit kay PBBM. Ba't ka ba nag-worry kay PBBM kung mahal siya o hindi ng mga general? Kasi ang problema rito, Pam, itong may sub, kinukulayan nila na parte ng destabilisasyon. Ang hindi nila alam, sila mismo ang nasa pamahalaan ang gumagawa ng sarili nilang destabilisasyon sa pamagitan ng pagbibigay o ipang-api sa mga kasalukuyang general sa AFP at PNP. Ilang PNP officials na ba ang sinalbahin nyo? Ilan na bang AFP officials na rin ba ang sinalbahin nyo? Balikan natin ano na nangyari doon sa mga PNP full colonels and generals sa pinag-resign nyo na di umano sangkot sa drugs. May update na ba? Wala, di ba? So nadadagdagan lang. Patsinin mo yung post ni dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez. May isang yung crystal mga general floating. doon, di ba? Mga floating, di ba? Sana no. Tapos sasabihin nyo, ang may rally, parte ng destabilisasyon. Hindi po, kayo mismo ang gumagawa ng destabilisasyon dahil kinakawawa nyo ang mga general. Di ba? Na hindi naman mga naging general yan, putyo-putyo lang. Nakuha nila yung ranggo nila sa hirap, ginawa, at saka dugo at pawis. Di ba? Tapos sabihin nyo, ang destabilisasyon, may hindi. Kayo nagdi-destabilisasyon ng sarili nyong gobyerno. Ganyan na sila ganyan na sila ka-detach sa reality. Sobra. Para hindi nila malaman na hindi sila perfect. Sobra. May mga nagpapakulay. Maraming salamat po sa nagpapakulay. We got a confirmation from Attorney Badong that we can interview him in a while. Magbabalik po tayo siguro in 20 minutes. Mag-tackle lang din kami ng mga points kung paano. Attorney Badong, interview natin. Yes. Magtatakal lang kami ng mga points na pwede naming ma-share sa inyo. And then we will be back. Please tune in again. Yung mga malapit lang po kay Agent Morales sa Senate, please, baka pwede ko kayo magbigay ng suporta. Presensya nyo, o kung ano Sa mga kaibigan niya at sa kaniyang halimbawa, kaibigan niya within the village, hatiran niyo na lang po muna ng supply yung pamilya niya. Huwag muna po natin sigurong palabasin ng village or para din secured sila hanggat hindi po nakakalabas ang kanilang haligi ng tahanan sa detention niya, para din po yung mama, dahil alam ko hindi mo hawak ang cellphone mo pag ganyan, Marlon, no? Hindi ko alam. We will know, and then yun po, prayers and for prayer warriors po. Yes, Prayer warriors para sa bagong bayani for natin sa Agent Morales. Ikaw, Sir Agent Daddy JM, na tinatawag siya ngayon, Iyak na naman. magpakatatag lang po kayo, prayers lang po pag nandito po kami at nagtitiwala Ito, sa tissue inyo. pa. Balik po kami mamaya. Babalik kami. Balik kami mamaya. Sana Padating na po ma-meet si namin Attorney Badong. Thank you Thank for you. 1,180. Thank you. Sa mga hindi